Kamusta naman yung mga kababayan natin na kung saan yung mga nasalanta at malalaman po natin ngayon yung mga bigasan, partner, ha? May mga bigasan tayo, yung mga palayan. Pinsala ng agrikultura dahil sa bagyo at habagat umabot na sa 197.2 million. Umabot sa 197.2 million ang tinatayang pinsala ng agrikultura dahil sa magkasunod na epekto ng Tropical Cyclone Luis at Maymay at pinalakas ng habagat. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 7,918 farmers ang apektado habang umabot naman sa 6,907 hektarya ang agricultural areas sa 6 na rehiyon na napinsala, mga partners. At pinakamalaki na lugi sa palay na umaabot na ng 4,573 metric tons na nagkakalaga ng 146.67 million. Nasira rin ang mga irrigation facilities at farm infrastructure at structures at may pansamantalang tatiyang pinsala ng 18.1 million. Partner, dito tayo muna, gusto kong mabigyan nyo ng... Partner, ano masasabi nyo habang nag-i-impeach? Ganito na kalala yung epekto, partner, ng pinsala natin. Can you imagine 4,573 metric tons na nakakahalaga ng 143.65 million pesos sa mga pananim, kamukha ng palay. Ano masabi niya, partner? 400, ano yung partner? 400 tons. 4,573 metric tons. metric tons ang palay na damage, partner. At mga irrigation. Alam nyo, dapat itong mga magsasaka mag-umpisa na mag-rally dyan sa labas ng Senado na imbis ang gastos araw-araw sa impeachment at trial laban kay Vice President Inday Sara na 25 million times 15 days na, umabot na po yan ng 375 million pesos. Dapat napunta na lang sa mga magsasaka na apektado ng habagat, partner, no? Kasi isipin mo, wala naman tayong napala dyan sa impeachment na yan. Dagdag gastos lang din, dagdag isipin lang din ng maraming Pilipino. May maliwanag naman, politically motivated ho ito. Mantakin mo, gagastos ka ng 25 million pesos every trial. Tapos ang hinahanap nila, sabi nga ng COA, ay ang notice of disallowances ay 73 million lang, partner. Tapos yung 73 million ay nagkaroon pa ng appealable pa, no? Appealable pa sa may pending na motion for reconsideration ang Office of the Vice President sa Commission on Audit, partner. At hanggang ngayon nakapending yung resolution na yan. Dapat nga hindi ito kasama diyan sa articles of impeachment, partner, kasi appealable pa yan. Yun nga, partner, Imaginein mo 4,000 mahigit ang umaabot na ilang milyon na, partner. Yung 143 million. Imagine, magkano nagasto sa Senado ngayon? 375 million so far. Ayun, grabe, Oo, grabe. Yung inabot na kung tutuusin, yung ginagasto nila dyan, malaking tulong na yan sa ating mga magsasaka. Pero partner, eto yun di bali naman, may ayuda naman daw, sabi ng Pangulo. Eto, 42.8 milyong ayuda na ipamahagi sa mga pamilyang apektado ng habagat at bagyo. Nakapaghatid na ang gobyerno ng tinatayang 42.8 milyong halaga ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, OCD, umabot sa halos 400,000 o 384,520 pamilya o mahigit na 1.3 milyong individual ang apektado sa iba't ibang relihiyon. Nasa mahigit 16,000 o 16,130 pamilya naman ang kasalukuyang nakasilong sa 624 evacuation centers habang mahigit 11,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa ibang lugar. Naitala rin ang 367 na sirang bahay, kabilang ang 27 na totally damaged at 340 na partial damage. Ayun, partner. Oh, grabe, partner. Ito hindi pa hindi pa ito bagyo, habagat pa lang po ito.
May bagyo rin, partner. Pero hindi siya super typhoon. Hindi katulad ng mga nagdaan. Tsaka napuna ko nga, sundan ko lang yung sinasabi ni Bisdak, ni partner Bisdak. Alam po ninyo, yung mga nagdaang presidente, pag may mga ganyan sakuna, makikita mo yung cabinet official tsaka yung presidente partner, nakikita ng mga tao na May conference. nagbibigay ng direksyon, di ba? 24/7. May conference sila. Napapanatag tuloy yung mga tao na yung gobyerno ay handang tumulong. Hindi natutulog. Tsaka before pa, partner, naalala mo yung panahon ni Tatay Digong, chinecheck na yan yung mga pumping station, di ba? Correct. Yung Mga kanal-kanal. mga kanal-kanal, yung mga, pati po yung media katulong eh. Kasi yung mga media gumagala na yan sa mga pumping station, titignan nila kung gumagana. Ngayon po, talagang umaangal yung mayor ng, mayor ba yun? Si Kimbo. Ay, hindi pala mayor Miro, yun. Congressman Miro. Congressman Miro. Na hindi raw gumana yun sa Marikina. Yung pumping station ng Marikina. Before po magkaroon ng ulan, alam naman natin na may paparating po na sama ng panahon. Yun po yung namimiss natin. Hindi lang kay Tatay Digong, baka sabihin nyo kay Tatay Digong lang yung sinasabi namin. Lahat partner. Pati partner yung mga nagdaang pangulo pa, nakikita natin yan na may, anong tawag dyan partner? Command conference. Nakikita natin yung mga pinuno ng bayan na nagre-report sa Pangulo, kumusta na? Ilan na yung casualty? Ano yung ginagawa natin diyan? Nakikita at saka namimiss natin, partner, yung mga rubber boat nung panahon ni Tatay Digong. Halos walang gumagana ngayon, partner. Tama ka dyan, partner. Ano? Talagang bago pa dumating yung sakuna, nakahanda na agad itong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ka mukha ngayon, talaga dumarami yung casualties. Dahil hihintayin muna nilang, anong sabi niya, partner? Hayaan niyo muna yan, tsaka natin aksyonan yan. Tsaka partner yung napakaraming basura partner diyan sa Redemptorist partner. Inabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vince Dizon na first time daw nangyari ito, partner. Actually, hindi first time yan. Pangalawang bisis na po nangyari yan na may mga basurang baha sa mga kailugan, karagatan natin sa panahon ni Pinoy, partner. Nakita rin natin yan sa panahon ni Pinoy dyan sa Rojas Boulevard na puro mga basura, di ba? Yan yung campaign ni Villar eh. Nakaligo ka Ganun na ba? basura. Nakaligo ka na ba sa baha ng basura? Oo, di ba? Oo. Yan panahon ni Pinoy. Tapos dumating si former President Duterte, nalinis, naging Dolomite Beach. So ngayon naman, bago, partner, kay Pangulong Bongbong Marcos, bumalik Mas na malala. naman. Mas malala, baha ng basura, partner. Kanino yung pangalawa? Ako may kilala ako, pangatlo eh. Kaya lang yung pangatlo, nagbubuhos ng dumi. Ano yun, partner? Sinadya for photo op yun. Kay Joseph Ejercito Estrada. Yun na. Naalala mo Buhos. yun? Nila yung basura. Nagkakaroon ng Nagalit basura. yung mga reporter eh. Tapos sinasalok. Tapos pinakita. Kunyari sinasalok yung mga basura. Pero anyway, Kamalas nga ng mga supporters si Pangulong Bongbong Marcos patapos ng termino niya. Pero itong ligasiya niya ay talagang gabundok na basura, partner. grabe. no? Alam mo, partner, yan na namimiss natin kay Tatay Digong. Dalawa lang nun kaya hindi nagtatapon ng basura. Mahihiya ka, partner. Kasi biruin mo sa mga astero dyan sa Maynila. Nadadaanan ko yan kasi sumasideline ako ng t-shirt printing nung araw. Bumibili ako ng t-shirt. Pucha, walang panahon na walang naghukay ng estero. Araw-araw meron. Iba-iba lang ng estero. Correct. Ibig sabihin, tapos sa Ilog Pasig, kitang-kita natin naglilinis ng mga basura sa Ilog Pasig. Lalo na dyan sa Dolomite. No? Simbolo kasi yan na dating basurahan. Pinapanatili nila yung partner eh. Madaling araw makikita mo nakalusong yung mga workers. Naglilinis talaga. Dalawa lang po, bakit hindi mahiya ka magtapon? Una, ang linis eh. Mahiya ka talaga magtapon. Ikalawa, takot. Takot ang mga Pilipino na magtapon ka. Pucha, baka mahuli. Mahuli ka eh. Yun po Murahin yun eh. ka pa, partner, no? Tsaka hindi ko maintindihan yung rason ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit daw sangkaterbang ba dyan sa dyan sa Paranaque, Pasay yan. Paranaque, Boundary, partner. Harap mismo ng Redemptorist yung LRT Extension Cavite. Dyan mismo, partner. Naipit daw yung mga basura, partner.
bumaba yung basura, naipit, kaya bumaha, partner, naipon dyan at hindi daw galing sa Paranaque daw talaga yan, partner. Pwede naman yun. Kaya lang bakit mo tinatanggal din yung Paranaque sa sisi, di ba? Correct. Yung culture natin na nung nawala si Tatay Digong, yung maglinis, nawala din eh.